Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jeeps Ignacio at shoutout kay Romel Damus. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Kabanata 3,521 hanggang 3,525. Pakinggan diborsyo 2 salita, Jianglan instant gulat. Ngayong kakakuha pa lang ni Sugoyaw ng posisyon sa kumpanya, darating na ang kanyang magagandang araw. Kung sa oras na ito ay humiwalay siya, hindi ba mawawalan ng saysay ang lahat ng paghihirap niya? Ayaw ni Jianglan na mauwi sa ganito. Alam niya sa kanyang puso na hindi niya kayang tretuhin si Sugoyaw tulad ng dati. Kung tutusin, iba na ngayon si Sugoyaw. Pagkaraan ng ilang sandali, si Leng, sinabi ni Jianglan, umuwi ako para magluto, ngayon umuwi ka ng maaga para kumain. Bagamat ito ay isang salita na walang mukha, alang-alang sa hinaharap na mayamang buhay, si Jianglan ay handang maging malambot ang puso. Ito ang kanyang karakter. Bagamat mahalaga ang mukha, alang-alang sa pera, maiiwasan ito. Medyo nagulat si Sugoyaw dahil hindi niya inaasahan na sasabihin iyon ni Jianglan. Sa kanyang puso, si Jianglan ay isang mapagmataas at dominanteng tuso. Wala siyang katuturan sa kahit ano at iniisip lang niya ang sarili niya. At ngayon, nilamon na ni Jianglan. Hindi tumugon si Sugoyaw kay Jianglan at direktang sumakay sa bus. Kinailangan niyang pumunta sa construction site sa bagong lungsod para makita ang sitwasyon. Kung ano ang gustong gawin ni Jianglan, wala siyang pakialam. Mula nang ikasal ni Jianglan si Sugoyaw, hindi pa siya nakakapunta sa palengke ng gulay o nagluto ng personal. Ngayon ang unang pagkakataon para sa kanya. Ngunit alang-alang sa kanyang mayamang buhay sa hinaharap, paulit-ulit na ipinaalala ni Jianglan sa kanyang sarili na lunukan ang kanyang galit. Hanggat makakakuha siya ng pera, lahat ay lumulutang. Bagong lungsod. Ang paunang reklamasyon ay isinasagawa na, at maraming mga lumang pabrika ang itinulak sa lugar. Kahit na ito ay isang kagubatan pa rin, ito ang magiging economic core ng Cloud City at ang pinakamalaking shopping center sa rehiyon ng Asia Pacific sa susunod na ilang taon. Sa mata ng ibang tao, ito ay isang imposibleng bagay na magawa, ngunit hanggat sinabi ng Aaron, ito ay isang napakasimpleng bagay. Kapag ang lahat ng mga bagong luxury na produkto ay ibinebenta sa Yuncheng, ito lamang ay sapat na upang maakit ang hindi mabilang na mayayamang kababaihan. Hindi ito gagana kung ayaw mong maging sikat. Nang dumating si Aaron sa bagong lungsod, nakilala rin niya si Sugoyaw. Sa harap ng Aaron, si Sugoyaw ay walang posterin ng pinakamataas na pamamahala ng kumpanya ng pamilyang So. Siya ay mas katulad ng isang subordinate, dahil ang mga prospect na mayroon siya at ang pamilyang So ay ibinigay ng Aaron, at ang mga salita ni Aaron ay maaaring masira ang mga pangarap ng pamilyang So. Kaya lahat ay maaaring mag-provoke, ngunit ang Aaron lamang ang nangangailangan ng pamilyang So upang mag-ingat. Aaron, hindi ko inaasahan na pupunta ka dito para tingnan. Nakangiting sabi ni Sugoyaw kay Aaron. Para kang pinagtatawanan. Sabi ni Aaron. Hindi. Paulit-ulit na ikinaway ni Sugoyaw ang kanyang kamay at mabilis na nagpaliwanag. Hindi ko sinasadya iyon, sinabi ko lang na sobrang abala ka at talagang pumunta ka para suriin ang trabaho. Sobrang dedicated. Nang marinig ito, si Aaron mismo ay gustong tumawa. Napakasimple niyang tindera. Paano siya magiging dedicated sa kanyang trabaho? Ngunit kawili-wili para kay Sugoyaw na sabihin iyon. Parang dapat may nahulaan siya. Ngunit ito ay walang pagbubukod, pagkatapos ng lahat, siya ay hindi isang tanga, talagang sa relasyon ng mga kaibigan,
ay maaaring magbigay ng napakalaking tulong sa pamilyang So, kahit na walang naniniwala. Dahil ikaw ay nasa pamilyang So, hindi mo kailangang pumunta sa construction site para mag-imbestiga. Magpadala ka lang ng isang tao para tingnan. Sabi ni Aaron, there are some things that you have to ask for yourself. Just listening to the news will inevitably lead to errors. I don't want to make any mistake in this matter, sabi ni Sugoyaw. Tumanggaw si Aaron. Sa wakas ay tumalikod si Sugoyaw sa tahanan ni So. Natural, ayaw niya ng aksidente. Kung tutusin, hindi madali para sa kanya na makuha ang lahat ng ito. Tiyak na aalagaan niya ito ng mabuti. 3,000, ay, may patunayan ako sa iyo. Nag-aalangan na sabi ni Sugoyaw. Ngumiti si Han Sanchen. Alam niya kung ano ang gustong itanong ni Sugoyaw, kaya sinabi niya, oo. Huminga ng malalim si Sugoyaw. Gaya ng inaasahan niya, si Aaron ang boss sa likod ni Feng Chen. Kung hindi, paano madaling makakuha ng kooperasyon ang pamilyang Su? Gayunpaman, siya ay masyadong bata at may maraming enerhiya. Hindi lang pera, kundi pati na rin ang world-class na luxury goods na ginawa ng Aaron. Sa imahinasyon ni Sugoyaw, hindi natin maisip kung gaano kalakas ang Aaron. May isa pa, pwede magtanong. Muling sabi ni Sugoyaw. Sa pagkakataong ito, nahulaan pa rin ni Aaron kung ano ang gustong itanong ni Sugoyaw, ngunit hindi niya sinabi ang sagot, ngunit sinabi, ano ang problema? It's about Ivory. You help me because Ivory. Do you like her? Sinabi ni Sugoyaw na ito ay isang tiyak na antas ng panganib para sa kanya, dahil sa sandaling itinanggi ito ni Han Sunny, nagbago ang pakiramdam na ito. Hindi lang yon, magiging asawa ko siya. Kontento ka na ba sa sagot? Nakangiting sabi ni Aaron. Si Sugoyaw ay nalilito. Sigurado siyang asawa niya, na nagpapakita na matatag ang relasyon ng pamilya Su at Aaron, ngunit hindi niya maisip kung paano makikilala ng batang Aaron ang isang babae bilang asawa niya. Kung siya si Sugoyaw, siya ay magiging napakayaman, makapangyarihan at bata na hindi niya magagawang dominahin ang mundo. Malaking gubat sa harap mo, sinong handang sumuko para sa isang puno? Pagkaraan ng 2 araw, hating gabi, ang alertong Aaron ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata sa kanyang pagtulog, nagtaas ng mahinang ngiti sa gilid ng kanyang bibig, nagbihis ng mahinahon, at naupo sa sofa sa sala. Sa dilim, hindi binuksan ni Aaron ang ilaw, ngunit naramdaman niya na maraming tao ang pumasok sa villa, at ang kanilang mga kasanayan ay hindi maabot ng mga ordinaryong tao. Alam ng Aaron na ang mga tao ng organisasyon ng itim na tupa sa wakas ay dumating sa pintuan. Dapat sabihin na napakabilis pa rin ang kanilang mga aksyon. Matapos lamang maghintay ng 2 araw, gumawa sila ng malinaw na pagsisiyasat sa kanilang sarili, at halos walang mga pahiwatig. Medyo late ka na. Nang maramdaman ni Aaron na maraming tao ang pumasok sa pinto, aniya. Ilang tao sa dilim ang natigilan. Marami silang karanasan sa pagpatay, at hindi kailanman nabigo, ngunit sa pagkakataong ito, tila sila ay natagpuan ng target na misyon, na hindi nila naisip. Alam mo nandito na tayo. May nagsabi. Aaron smile, sinabi, mula sa unang pagkakataon na pumasok ka sa aking bahay, alam ko, ano ang kakaiba. Ako lang. Nakangiting sabi ng lalaki na hindi lang siya ang nagsagawa ng layunin sa pagkakataong ito. Upang matiyak ang kaligtasan, nagayos ang organisasyon ng 5 tao. Oo, ikaw lang, sabi ni Aaron. Kumunot ang noo ng lalaki na parang may iba pang konotasyon. Siya lang. Paano ang iba? Mga kapatid, magpakita kayo. Alam na ng target na darating tayo. Nagsalita ang lalaki at tinawag ang kanyang mga kasama. Ngunit nang bumagsak ang boses, hindi niya nakuha ang sagot na gusto niya. Am I not clear enough? Ikaw na lang ang natitira. Aaron Tonsam helpless said. Biglang nakaramdam ng malamig na pag-atake ang lalaki, at sabay silang 5 na pumasok sa villa. Sa kawalan ng anumang kilusan, paano ang iba pang 4 na tao ay papatayin ng tahimik? Ito ay ganap na imposible. Nang medyo nakaramdam siya ng kakaiba ay biglang bumukas ang ilaw sa sala. Ang biglang liwanag ay nagpabulag sa kanya saglit. Nang makita niya ang mga bagay sa kanyang harapan, halos bumagsak ang mata ng tao sa lupa. Tila namatay ang 4 na kasamahan na kanina pa nakahandusay sa lupa nang walang anumang paggalaw. Bilang target ng Aaron, tumabi sila sa kanila na may mahinang ngiti.
Nakakamanhid ang ganoong eksena. Bilang isang malakas na assassin, siya ay napakasensitibo sa kapaligiran. Pero ngayon lang ay wala siyang naramdamang paggalaw. Paano napatay ang apat na kasamang ito? Ikaw, paano mo nagawa? Takot na takot ang tanong ng lalaki kay Aaron. Akala niya ay napakasimpleng assassination mission, pero hindi niya inaasahan na ganito pala ang pagkahulog ng apat na kasama. Hindi ba sinabi sa iyo ng iyong organisasyon na ang iyong layunin ay ang pinakamatibay sa mundo? Nakangiting sabi ni Aaron, ang pinakamalakas sa mundo. Sa kanyang opinyon, ang ganitong uri ng mga salita ay magagamit lamang kapag nagyayabang, dahil walang sino man ang tatawag sa kanyang sarili ng ganoon. Ngunit sa harap ng Aaron, wala siyang mahanap na dahilan para pabulaanan, dahil namatay nga ang apat na kasama, at hindi maipaliwanag ang kamatayan. Kung hindi sapat ang kanyang kakayahan, paano niya ito magagawa? Sinimulan niyang tingnan ang paligid, umaasang makakahanap ng paraan para makatakas. Dahil patay na ang kasama niya, wala siyang lakas ng loob na salakayin ang Aaron. Gusto mong tumakbo. Hindi mo talaga akalain na makakatakbo ka, no? Nakita ni Aaron ang kanyang intensyon at nakangiting sinabi. Ikaw, sino ka ba? Tanong ng lalaki na halatang takot. Napabuntong hininga si Aaron, saka walang magawang umiling at sinabing, parang masama talaga ang memorya mo. Nasabi ko na lang, ako ang pinakamalakas sa mundo. Dahil doon, naglakad si Aaron patungo sa lalaki. Bagamat hindi pa siya formal na nakikipaglaban sa Aaron, ang pagkamatay ng kanyang apat na kasama ay nagdulot ng matinding pressure sa kanyang puso. Ang mga mamamatay ay mga bawal, ngunit hindi sila natatakot sa kamatayan. Anong gusto mo? Anong gusto mong gawin? Nagtatakang tanong ng lalaki. Hindi makatawa o umiyak si Han Sanchen, at sinabing, pinuksan mo ang bahay ko sa kalagitnaan ng gabi at gusto mo akong patayin, ngunit ngayon ay tinatanong mo ako kung ano ang gusto kong gawin. Hindi mo ba alam ang iyong katapusan? Kinagat ng lalaki ang kanyang ngipin. Mas mabuting lumaban kaysa maghintay na mamatay. At least may chance sa buhay. Kaya nagplano siyang magsimula muna. Ngunit nang ipanganak ang ideya sa kanyang isipan, bigla niyang nalaman na hindi makagalaw ang kanyang buong katawan, at tila ginapos ng hindi maipaliwanag na puwersa. Anong problema? Anong ginawa mo sa akin? Bakit hindi ako makagalaw? May matinding takot sa kanyang mga mata. Wala siyang magawa kundi magsalita. Hindi ka pa nakakita ng ganoong kapangyarihan. Bumagsak ang boses ni Aaron sa harap ng pumatay. Parang kisap mata ang kisap mata. Manhid ang anit ng pumatay. Marami na siyang nakitang malalakas na lalaki, ngunit hindi pa sila narinig ng Aaron. Parang may kakayahan siya na wala sa mga ordinaryong tao. Magkano ang alam mo sa Black Sheep? Tanong ni Aaron. Alam ng pumatay na wala siyang paraan upang mabuhay sa harap ng ganitong uri ng mga tao, at tila gusto niyang malaman ang higit patungkol sa organisasyon ng mga itim na tupa mula sa kanyang sariling bibig. Haharapin mo ang walang katapusang pagtugis ng mga itim na tupa. Maaga o huli, mamamatay ka sa kanilang mga kamay, sabi ng lalaki. Cut, Aaron, isang mukha hindi kasiyahan, sinabi, ang sagot ay hindi ang tanong, hindi ito ang sagot na gusto ko. Tapos na sabihin, Han 3,000 palad na hati sa kanyang balikat, tila walang kapangyarihan, ngunit ang palad na ito, ay hinayaan ang buong kanang braso ng pumatay. Ang matinding sakit ay napasigaw ang pumatay. Lumingon si Aaron para makita ang kwarto ni Chi-Hien, at mabilis na ginamit ang sarili niyang lakas para harangan ang tunog para maiwasang magising si Chi-Hien na natutulog pa, dahil hindi mo sinasabi, mahahanap ko lang ang sagot sa sarili kong paraan. Labis na nag-aatubili si Aaron. Sumunod, ang mga mata ni Aaron ay nagsimulang pumuti, na parang natatakpan ng isang layer ng mahiwagang kapangyarihan. Ang pumatay ay hindi maaaring gumamit ng mga salita upang ilarawan ang kanyang takot sa Aaron. Hindi niya alam kung ano gustong gawin ni Aaron, ngunit kahit na sinusubukan niya ang kanyang makakaya, hindi niya maalis ang mga hindi nakikitang kadena. Tulad ng isang tupang kakatayin ang Aaron na pumasok sa isip ng pumatay at tinuklas ang impormasyong alam niya tungkol sa organisasyon ng mga itim na tupa. Sa kanyang pagkabigo, wala siyang alam maliban sa katalinuhan at mga utos na natatanggap niya. Wala sa 5 killer ang talagang nakakaintindi ng Black Sheep pagsasalin. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po.
Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!